Ata 1171. Si Evander ay tumawid ng higit sa 10 talampakan sa isang kisap mata at lumapag sa pader ng lungsod. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang tinatitigan niya si Sebastian. Pagbati, Ginoong Guggenheim. Mabilis na lumuhad si Lucian at ang kanyang mga anak. Sino ka? Tanong ni Evander. Mabilis na sumagot si Lucian, Ginoong Guggenheim, ako ang dating gobernador ng Aruna City. Pero itong salarin, si Sebastian, kinuha ang aking lungsod, pinatay ang aking ama at higit sa 20 matatanda mula sa aking pamilya, at inagaw ang lahat ng aming ari-arian. Ang kanyang mga aksyon ay hindi mapapatawad. Pakisuyo, patayin siya, at kami ay mananatiling may utang na loob sa iyo magpakailanman. Ang matalim na titig ni Evander ay nakatuon kay Sebastian, at dahan-dahan niyang pinigilan ang kanyang mga kamao. Umayos ka. Panoorin mo kung paano ko haharapin ang helang na ito. Ang boses ni Sebastian ay malamig na parang yelo. Lucian, pinatawad ko ang buhay mo. Pero pinili mong maghukay ng sarili mong libingan. Akala mo ba hindi kita papatayin? Lucian ay ngumisi ng may pang-aalipusta. Dahil nandito si Ginoong Guggenheim, para ka ng patay. Sebastian na malamig na sinabi, mas mabuti pang mag-ingat ka. Pagkatapos kong tapusin ang matandang tanga na ito, ikaw naman ang susunod. Sumabog ang galit ni Evander. Putang inang hayop ka. Maglakas loob ka pang tawagin akong matandang tanga. Bubuhusan kita ng balat. Sigaw niya at naghahanda ng sumugod. Sandali. Itinaas ni Sebastian ang kamay upang pigilan siya. Natatakot ka ba? Sayang. Huli na para dyan. Pinutol mo ang mga braso ng apo ko at nilate mo ako. Hindi kita papayagang makaalis dito. Pagsisisihan mo ang mga bagay na hindi mo kayang isipin. Kapag nagmakaawa ka na para sa kamatayan, buhayin pa rin kita para marinig iyon, hininga ni Evander. Sebastian ay ngumiti ng may pang-asar. Matandang hanggal, mali ka ng lahat, gusto ko lang pumili ng mas magandang lugar para sa laban natin. Gusto mo bang mamatay, ha? Una, babasagin ko ang iyong cultivation base, tapos babaliin ko ang bawat buto sa iyong katawan. Pagkatapos noon, papakuluan kita ng buhay. Iyan lang ang makakapagpatahimik ng aking galit. Uminit ang galit ni Evander. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang pagnanais na umatake muli. Sebastian ay ngumisi ng may pang-asar. Matandang tanga, kung may gagawin ka dito, makikita ng apo mo ang kamatayan ng mas maaga kaysa sa iniisip mo. Lamusong ang mga mata ni Evander sa gulat. Ano? Ano ang ginawa mo kay Cal? Lalong lumalim ang ngiti ni Sebastian. Wala naman. Nagayos lang ako ng ilang tao para bantayan siya. Sinabi ni Evander ng may paghamak, akala mo ba madadayo mo ako, putang ina? Si Cal ay nasa Rosewood City. Walang paraan na nahanap mo siya ng ganoon kabilis. Kahit na makita siya ng mga tao mo, wala rin iyon halaga. Sa presensya ko, wala kang pagkakataong magutos sa sinuman. Mabilis na sumingit si Lucian, tama ka, Ginoong Guggenheim. Ang bastardong ito ay puro kasinungalingan lang. Huwag kang magpaloko sa kanya. Tumanggo si Lenora ng may paninindigan. Tamay ang tatay ko. Sinusubukan lang niyang takutin ka. Huwag kang magpaloko. Evander ay humalaklak. Mga batang kapilyuhan lang yan. Akala mo ba magpapaloko ako? Hayop ka, mararanasan mo ang sakit na mas masahol pa sa kamatayan. Hindi mo ako pinaniniwalaan, ha? Malamig na sinabi ni Sebastian. Kung gayon, ipapapatay ko siya sa mga tao ko. Umugang ang boses ni Evander habang ang kanyang matalim na tingin ay humampes kina Sebastian at sa iba pa. Sinusubukan mo ako. Sebastian ay ngumisi ng may pang-asar. Matandang hanggal, baka malakas ka, pero marami akong tao. Hindi ko akalain na kaya mong patayin kaming lahat. Kung gagalaw ka, parang patay na ang apo mo. Galit na galit at nagngangalit, sinabi ni Evander ng may puot, kung maglalagay ka ng daliri sa aking apo, sisiguraduhin kong ikaw at lahat ng malapit sa iyo ay magbabayad ng halaga. Ang mga lalaki ay papahirapan hanggang hindi makilala, at ang mga babae ay ibebenta at pipilitin na maglingkod ng walang katapusan hanggang sa mamatay sila. Kabanata 1172. Isang malamig na kislap ang kumislap sa imgain natin ni Sebastian.
Hindi ako takot. Hindi ko sinasabi na hindi mo makakamit ang iyong paghihiganti. Mangyayari lang ito sa ibang lugar. Kung tatanggihan mo, ayos lang. Sa pinakamasama, sabay tayong babagsak. Sige. Kung gusto mong mamatay sa ibang lugar, tutuparin ko ang huling kahilingan mo. Nagpa siya si Evander na sumuko. Sa kanyang mga mata, si Sebastian ay isang maliit na isda na madali niyang mapapalayas sa isang galaw lamang. Kahit na may mga paka na si Sebastian, hindi nag-aalala si Evander. Laban sa napakalakas na puwersa, alam niyang walang silbi ang anumang plano o panlilinlang. Sayang, sasama ako sayo. Ang mga mata ni Lana ay nag-aalab sa determinasyon habang kumakapit siya sa braso ni Sebastian. Alam niya kung gaano katikot ang lakas ni Evander at na malamang ay papasok si Sebastian sa tiyak na kamatayan. Kung mamamatay man sila, mas gugustuhin niyang mamatay sa tabi nito. Supreme Lord, sasama ako sa iyo. Si Dracaria ang unang nagsalita. Kasama ako. Kami rin. Sumunod sina Royne, Stephanie, at ang iba pa. Ang kanilang mga mata ay puno ng parehong hindi matitinag na determinasyon. Alam nilang ang pagsunod kay Sebastian ay maaaring magdulot ng kamatayan, ngunit determinado silang manatili sa kanyang tabi. Evander ay nagpakita ng mapanlit na ngiti. Talagang tapat kayong lahat, hindi ba? Halos naantig ako. Dahil gusto nyo talagang mamatay, sige. Pwede kayong lahat magkasama. At least may kasama kayo sa daan patungong ilalim. Sa aking mga mata, lahat kayo ay mga langgam lang. Pagpatay sa isa o pagpatay sa buong grupo ninyo ay walang pagkakaiba. Tumingin si Sebastian kina Lana at sa iba pa. Stay dito. Kaya ko itong ayusin mag-isa. Kung sasama kayo sa akin, madi-distract lang ako. Hintayin nyo akong bumalik. Sayang, pangako mo sa akin na babalik ka. Kung hindi, hindi ako mabubuhay nang wala ka, matigas na sinabi ni Lana. Huwag kang mag-alala. Babalik ako, sabi niya na may kumpiyansang ngiti. Siyempre, sinusubukan lang niyang aliwin siya at ang iba pa. Ang lakas ni Evander ay higit pa sa inaasahan niya, at ngayon ay unti-unti nang nawawala ang kanyang kumpiyansa. Pero sa puntong iyon, wala nang atrasan. Kung hindi niya mapapabagsak si Evander, hindi lang siya ang mamamatay. Si Lana at ang iba pa ay mahuhuli sa mga epekto nito. Lumiko siya kay Dracaria. Alagaan mo ang aking asawa habang wala ako. Supreme Lord, huwag mag-alala. Paprotektahan ko siya, sabi ni Dracaria ng seryoso. Nasabi mo na ba ang iyong mga huling salita? Nauubos na ang aking pasensya, malamig na sinabi ni Evander, kung gusto mo talagang mamatay, tutulungan kita dyan. Sumunod ka sa akin. Sa sinabi niyang iyon, siya'y tumalon sa hangin at lumipad papasok sa mas malalim na bahagi ng bundok. Sumunod si Evander sa isang maginhawang bilis. Bilang isang intermediate deity master, mas mabilis siya kay Sebastian, kaya hindi siya nag-aalala na makatakas ito. Pero hindi iniisip ni Sebastian na tumakas. Lumipad siya ng milya bago lumapag sa isang maliit na lambak. Ang lambak ay hindi malaki, mga kasing laki ng isang soccer field at puno ng ligaw na damo at bulaklak, na walang bakas ng presensya ng tao. Si Evander ay mabilis na lumutang sa itaas ng lambak. Sinuri niya ang paligid at ngumisi. Hindi masama, bata. Talagang maganda ang pinili mong lugar. Ang mamatay dito ay halos isang awa. Tumayo si Sebastian na nakalagay ang mga kamay sa likod at ngumisi. Evander, huwag masyadong magpakasaya. Ang mamamatay ngayon ay hindi pa tiyak. Evander ay humalaklak. Aaminin ko na henyo ka dahil natalo mo ang apo ko. Kung mabubuhay ka ng mas matagal, baka maging tunay kang banta, baka maging karibal ko pa. Pero hindi mangyayari iyon. Ngayon, papatayin kita bago ka pa lumakas. Kabanata 1173. Tingnan natin kung talagang kaya mo. Sumanghal si Sebastian nang inilabas niya ang Harmony Blade. Ito ang kanyang itinakdang sandata. Pagkaraan ng mahigit isang taon na paglilinang gamit ng spiritual energy, kamakailan ay naging isa na itong low-grade spiritual artifact noong nakaraang isang buwan. Nang makita ito, ngumisi ng may panghahamak si Evander. Isang hamak na low-grade spiritual artifact. Umasa ako na may tinatago kang alas, tapos ito lang pala ang mayroon ka. Habang marahan niyang hinahaplos ang talon nito, sumagot si Sebastian ng nakangisi,
Ang espadang ito ay tinatawag na Harmony Blade, ang aking itinakdang sandata. Hindi pa ito nakakatikim ng dugo mula noong nilikha ko ito. Ikaw, gaano ka man kasama, ay nagkaroon ng karangalan na makamit ang Intermediate Deity Realm, kaya sapat na ang dugo mo na maging alay para dito. Nagalit si Evander at sumanghal, buwisit na bata ka, malapit ka nang mamatay pero may gana ka pa ring magyabang. Panuurin mo kung paano kita papatayin. Pagkatapos nun, humakbang siya paarap at sumulpot siya sa taas ni Sebastian. Mayroong napakalakas na enerhiya na nagmumula sa kanya na mistulang isang dagat na nagbabadyang lumunin ang lahat ng nasa ilalim nito. Sa mga mata ni Evander, talentado man si Sebastian, ang pagiging bata niya ay nangangahulugan pa rin na hindi siya gaanong malakas. Bilang isang Intermediate Deity Realm Master, naniniwala si Evander na kaya niyang paluhurin si Sebastian gamit lamang ng matinding pressure. Ngunit, sa hindi niya inaasahan, nanatiling nakatayo si Sebastian. Mayroon pang ang mapang insultong ngiti sa kanyang mukha na para bang walang epekto sa kanya ang pressure. Anong tinatitigan mo dyan, tanda? Kung may gagawin ka, dalhian mo na. Sa oras na matapos ako sayo, kailangan ko na agad bumalik para sa hapunan, naiinis na sinabi ni Sebastian. Walang hiyang bata ka, katapusan mo na. Sumabog ang galit ni Evander, at sumipa siya pababa kay Sebastian ng may napakalakas na puwersa. Ang atake ng isang Intermediate Deity Realm Master ay malayo sa pagiging ordinaryo, at alam ni Sebastian ang panganib, kaya mabilis siyang umiwas. Halos sabay-sabay, isang malakas na pagsabog ang umuugong habang tumama si Evander sa lupa, lumilikha ng isang napakalaking hukay na halos 20 talampakan ang lapad habang pinapaputok ang lupa at mga bato sa hangin. Ang buong lambak ay yumanig ng malakas sa pagtama nito. Si Sebastian ay lihim na nagulat, talagang kahanga-hanga si Evander, malamang nasa antas ng 5-star Intermediate Deity Realm. Medyo nagulat si Evander. Hindi ko inasahan na iiwasan mo iyon. Mukhang naisip ko na mas mababa ka sa inaasahan ko. Pero hindi mahalaga iyon. Ang pagpatay sa iyo agad-agad ay masyadong maawin. Isang malamig na ngiti ang hamatak sa sulok ng bibig ni Sebastian. May isang tiyak na mamamatay dito ngayon, matandang hanggal. Pero hindi ako yon. Ikaw ang mamamatay. Ang mga mata ni Evander ay nagliyab sa galit. Ikaw walang galang na bata, puputulan ko ang dila mo kapag nahuli kita. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Sebastian. Healing Formation. Minulupog ni Sebastian ang lupa, nagpakawala ng alon ng enerhiya. Sa isang iglap, walang katapusang mga guhit ng enerhiya ng espada ang sumabog mula sa lupa, bawat isa ay napakatalim, naglalayong tumusok sa lahat ng nasa kanilang daraanan. Iyan ay isang level 5 killing formation. Sigaw ni Evander sa gulat. Agad siyang nagsimulang umiwas. Sa kabila ng matinding pag-atake ng enerhiya ng espada, hindi may kakaila ang lakas ni Evander. Naiwasan niya ang karamihan sa mga atake, at ang mga hindi niya maiwasan, sinira niya gamit ang mga suntok. Si Evander ay nagalit ng todo, kaya pala ang lakas ng loob mo. Hindi ko akalain na magtatayo ka ng level 5 killing formation dito. Sebastian ay ngumisi ng may pang-asar. Ang aking alagad at ako ay naglaan ng isang buong araw at gabi nang walang pahinga upang itayo ang formation na ito. Nanatili pa kami sa hangin buong oras upang matiyak na hindi mo mapapansin, nang hindi man lang nakakagambala sa kahit isang talahib. Ang mamatay sa porma sayon na ito ay hindi isang hindi nararapat na wakas para sa iyo. Tumawa si Evander habang nagmanyobra siya sa porma sayon. Masyado kang maaga nagdiriwang, bata. Isang simpleng level 5 na porma sayon lang. Buksan mo ang mga mata mo at panoorin mo kung paano ko ito jijibin. Kabanata 1174. Alam ni Evander na nahulog siya sa bitag ni Sebastian, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang level 5 initial killing formation lamang, na kayang humarap lamang sa mga nasa ibaba ng 3-star Intermediate Deity Realm. Bilang isang 5-star Intermediate Deity Realm powerhouse, kumpiyansa siya na hindi magiging banta sa kanya ang pormasyong ito. Naglabas siya ng malamig na utot at tinawag ang kanyang gintong kampana.
Sa ilalim ng agos ng kanyang napakalakas na espiritual na enerhiya, mabilis na lumaki ang kampana ng daan-daang beses, naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Kasabay nito, isang nakabibinging aura ang kumalabog palabas na parang alon ng dagat. Sa isang iglap, ang buong lugar ay tila nahulog sa isang naguluhang katahimikan. Lahat ng nilalang sa loob ng milya ay nakaramdam ng isang nakabibigat na presyon. Ang mga ibon at hayop ay nanginginig sa lupa. Pati si Sebastian ay naramdaman ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ang artifact ni Evander ay talagang pambihira. Ang kakayahan nitong magbago ng laki ay lampas na sa karaniwang espiritual na artifact. Sa mayabang ng ngiti, tinanong ni Evander, "Bata, nakikita mo ba ang aking Divine Bell? Ito ang aking itinakdang sandata. Ngayon ito ay isang mid-grade na espiritual na artifact, na may kakayahang magdulot ng malawakang pagkawasak. At akala mo ba na ang isang simpleng level 5 initial formation ay makakapatay sa akin? Kalokohan. Nababaliw ka na." Sebastian ay ngumisi ng may pang-asar. Ang artifact na iyan ay talagang napakaganda, tanda. Iniisip kong kumuha ng aso sa lalong madaling panahon, at magiging magandang kwintas ang kampanang iyon. Ikaw walang galang na hanggal. Sigaw ni Evander, at ang kanyang galit ay ramdam na ramdam. Habang tinuturo si Sebastian, iniutos niya na bumagsak ang kampana patungo sa kanya. Ang kampana, na kasing taas ng isang maliit na bundok na higit 10 talampakan, ay bumaba ng may nakakatakot na lakas. Gayunpaman, hindi natakot si Sebastian. Humakbang si Vapasulong habang mahigpit na hawak ang hawakan ng Harmony Blade gamit ang parehong kamay, at sinadyang hampasin ang kampana. Isang malakas na tunog ang pumuno sa hangin. Ang Harmony Blade ay sumalpok sa malaking kampana, na nagdulot ng isang nakabibinging tunog. Isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang sumabog na parang pagsabog ng bulkan, punit-punit ang lahat sa kanyang daraanan. Ang lupa ay nahati ng pinakawalang enerhiya ng espada, na nagpadala ng lupa at mga bato na lumilipad sa lahat ng direksyon. Ang katawan ni Sebastian ay nanginginig ng labis, at siya'y natambo pabalik, hindi makapigil sa sarili. Bawat hakbang ay nag-iwan ng malalim na bakas sa lupa, at umabot ng 7 o 8 hakbang bago siya tuluyang nakapagpigil sa sarili. Ang kanyang mga laman loob ay nag-aalab ng enerhiya, at halos samuka siya ng dugo. Tahimik niyang kinilala ang lakas ng kanyang kalaban. Kahit na ang kanyang law of force ay umabot sa bronze bone state na nagbigay sa kanya ng napakalaking lakas, hindi niya inaasahan na matatalo siya ng epekto ng kampana. Si Evander ay labis ding nagulat. "Ang lakas ng katawan mo. Anong klaseng halimaw ka?" Ang pagsasanay ay may maraming sangay. Ang pinakakaraniwan ay ang pagsasanay ng espiritual na enerhiya, kasunod ng hindi gaanong laganap na landas ng pagpapabuti ng katawan. Ang pagpapabuti ng katawan ay mabagal at nangangailangan ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan, na nagdulot ng pagbagsak nito. Ngayon, ang mga tunay na mandirigma ng pagpapanday ng katawan ay bihira, at ang mga nagtatangkang makamit ito ay bihirang umabot sa mataas na antas ng kasanayan. Ngunit si Sebastian ay nagpakita lamang ng lakas na kayang tumindig laban sa intermediate deity realm, na ginawang siyang pinakamalakas na body refinement warrior na nakatagpo ni Evander. Ang mas nakakagulat pa ay mukhang bata pa si Sebastian, puno pa rin ng sigla at buhay. Alam ni Evander na malamang ay wala pa itong 40. Isang master ng body refinement sa intermediate deity realm na wala pang 40 ay halos hindi naririnig. Malabo na may ganitong tao sa ibang bahagi ng mundo. "Sino ka ba, bata? Saan ka galing?" Tanong ni Evander nang may pagdududa. Alam niya na ang pagpapabuti ng katawan ay nangangailangan ng napakalaking mga mapagkukunan. Para makamit ni Sebastian ang ganitong nakakatakot na kasanayan, malamang na may suporta siya mula sa isang makapangyarihang pangkat. Kabanata 1175. "Bago ka mamatay, siguradong sasabihin ko sa'yo." Sigaw ni Sebastian habang umaatake. Sa isang makapangyarihang hakbang mula sa lupa, siya'y sumugod pasulong na parang isang mandaragit. Nilapitan niya si Evander sa isang iglap at naghatid ng isang malupit na suntok gamit ang kanyang espada. "Wala akong pakialam kung sino ka. Mamamatay ka ngayong araw." Sigaw ni Evander habang siya rin ay sabik na sabik sa dugo.
Lampas sa kanyang galit, nakaramdam siya ng matinding takot kay Sebastian. Bilang isang mandirigma sa intermediate deity realm, hindi niya maisip na nakakaramdam siya ng ganitong takot sa isang tao mula sa nakababatang henerasyon. Ngunit hindi may kakaila ang katotohanan. Kung hindi niya aalisin si Sebastian ngayon, tiyak na magiging isang nakakatakot na banta ang batang lalaking ito sa hinaharap. Habang bumabagsak ang espada ni Sebastian ng may napakalakas na puwersa, ngumisi si Evander habang nag-anyaya ng kalasag ng espiritual na enerhiya sa kanyang paligid upang harangan ang walang tigil na enerhiya ng espada na sumasabog mula sa lupa. Habang itinaas niya ang kanyang napakalaking kampana gamit ang parehong kamay, ibinagsak niya ito kay Sebastian. Bagaman hindi siya isang tagapaglinang ng katawan, napakalaki ng espiritual na kapangyarihan ni Evander, at ang kapangyarihang nakapaloob sa kampana ay kasing nakasisire sa bawat hampas. Muli, nagbanggaan ang Harmony Blade sa kampana, naglabas ng napakalakas na tunog na parang kulog. Mga pagsabog ng mga spark ang lumabas mula sa epekto, na nagbigay liwanag sa lugar na parang araw. Sa gitna ng matinding banggaan na ito, naramdaman ni Sebastian ang isang napakalakas na puwersa na sumugod patungo sa kanya. Ang kanyang mga braso ay nanginginig ng labis, ang balat sa base ng kanyang mga hinlalaki ay pumutok, at dumaloy ang dugo mula sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos, pinilit niyang tiisin ang nakabibinging puwersa sa pamamagitan ng matinding determinasyon. Samantala, ang killing formation ay patuloy na nag-ooperate sa buong lakas nito, nagpapadala ng alon-alon ng nakakatakot na enerhiya ng espada kay Evander. Bagaman naharang ng kanyang espiritual na kalasag ang karamihan nito, ang pag-atake ay labis na nagpapagod sa kanyang enerhiya. Pinagsama-sama sa pagsisikap na inilaan niya sa pagbasag sa 25 antas na depensibong pormasayon, nagsisimula ng humina ang lakas ni Evander. Si Evander ay nagsisimula ng magpanik. Nalaman niya na sinadyang naghintay si Sebastian na maubos ang kanyang espiritual na enerhiya sa pagbasag ng mga depensa, upang dalhin siya sa killing formation. Ito ay isang masusing plano, isinagawa ng may pasensya at talino na kamangha-mangha para sa isang napakabata. Hindi lamang siya nagtataglay ng kahanga-hangang talento, kundi ang kanyang mapanlikhang isipan ay nagbigay sa kanya ng halos halimaw na anyo. Bagaman ang malalim na takot ay kumapit sa kanya, ang karanasan ni Evander bilang isang mandirigma sa intermediate deity realm ay nagpanatili sa kanya ng katatagan. Habang siya'y umuungal sa galit, itinulak niya ang kanyang enerhiya sa napakalaking kampana, nakipaglaban kay Sebastian sa isang laban hanggang kamatayan. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalala ang mga sugat ni Sebastian. Ang kanyang mukha ay mapatla at walang kulay, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag na puno ng determinasyon. Alam niyang hindi siya pwedeng sumuko ngayon. Kailangan niyang talunin ang matinding kalaban na ito. Masamang bata, mamatay ka na. Nang malaman niyang hindi niya kayang pahabain pa ang laban, umatungal si Evander sa galit at inilabas ang kanyang pinakamakapangyarihang teknik. Mountain and River Seal. Sa isang sigaw, ibinuhos niya ang bawat patak ng kanyang espiritual na enerhiya sa kampana, na nagliyab ng nakakasilaw na gintong liwanag at mabilis na lumaki. Sa pagkakataong ito, hindi lang lumaki ang kampana. Ito ay natakpan ng isang matinding patong ng espiritual na enerhiya. Kasabay nito, ang nakapaligid na enerhiya ng mundo ay sumiklab patungo sa kampana, pinatindi ang kanyang nakakatakot na aura. Ngayon, ang kampana ay parang isang napakalaking bundok, bumabagsak kay Sebastian na may nakabibinging puwersa. Sa bawat daan nito, tila yumuyuko ang espasyo sa ilalim ng bigat nito. Naglalabas pa ito ng maingay na tunog na tila napipigtas. Ang ekspresyon ni Sebastian ay naging seryoso habang naramdaman niya ang labis na panganib ng kamatayan na nagmumula sa teknik ni Evander. Ang kapangyarihan ay halos labis na. Ngunit, hindi siya nag-alinlangan. Sa isang galaw ng kanyang kamay, isang maliit na tore, na inukit mula sa tila perpektong marmol, ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa isang iglap, lumaki ang tore sa napakalaking sukat, na tila maliit na bagay lamang ang kampana. Pagkatapos, kumislap ito ng matinding puting liwanag na sapilitang sumipsip ng nakapaligid na espiritual na enerhiya.
Ang aura nito na mas nakakatakot pa kaysa sa kampana ay agad na sumabog palabas.